Mula sa halos 300 Philippine offshore gaming operators sa Pilipinas, 46 na lamang dito ang may lisensya at legal na nag-ooperate sa bansa. 3 pa rito ang kasalukuyang suspendido ang lisensya dahil umano sa mga irregularidad at hindi pagsunod sa panuntunan ng Philippine Amusement and Gaming Corporation. Sa pahayag ng chairman ng PAGCOR na si Alejandro Tenco, sinabi nitong ang 250 Pogo Hub na ngayoy itinuturing ng illegal ay dati pang lisensyado ng PAGCOR pero binawian din dahil sa pagiging sangkot nito sa mga illegal na gawain. Ayon pa kay Tenco, kasama na sa mga hindi na nirenew ang lisensya ang ni-raid na Pogo Hub sa Bamban, Tarlac at Porac, Pampanga na pawang mga lisensyado pa noon. Samantala, iginiit ni Tenco na malaki ang papel ng mga LGU maging ang mga law enforcer tulad ng PNP, Bureau of Immigration at PAOK sa pagsupil ng mga Pogo na sangkot sa krimen. Ani ay wala naman kasing police power ang PAGCOR at kahit ipasara nila ang mga itinuturing ng illegal na Pogo, maaari pa rin silang lumipat ng ibang lugar at doon mag-operate. Po ang may karapatang magsara. Ang amin pong informasyon na ipinagkakaloob kagad sa mga ahensya ng pamahalaan na katrabaho namin o katulong namin ay pinapagbigay alam namin sa kanila kaagad na kanselado na po ang lisensya ng mga sumusunod ng mga kumpanya. Samantala, sinabi ni Tenco na handa silang sumunod sa kung anumang magiging pasya ng gobyerno sa tuluyang pagbaba ng Pogo sa bansa. Pero giit nito, sana ay mapansin pa rin ang mga legal na naghahanap buhay rito at ang naging kontribusyon ng Pogo sa pamahalaan. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulias. Sama-sama tayo, Pilipino.